Matapos nga po ang mga naitalang rotational brownout, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang DOE o Department of Energy na siguruhing stable ang power grid. At para po bigyan tayo ng update, makakapanayan po natin si DOE Undersecretary Mario Marasigan. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Magandang umaga po, Ma'am Angela and Sir Andre. Good morning po. Lalo na po sa inyong mga taga-subaybay. Opo, Yusek, kasunod nga po nitong naging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano-ano po yung mga agarang hakbang na ginagawa po ng DOE? Kasama na rin po ang NGCP para po maging mas maayos at stable po yung ating power grid. Maraming salamat po. Pero unang-una po, kung May 13, immediately after na magkaroon po tayo ng malawakang yellow alert, inalam po kagad natin at sumulat kagad tayo sa ating National Grid Corporation of the Philippines upang hingan sila ng explanation at clarification kung bakit may nangyaring pagkasira ng ating mga transmission facilities. Kung saan po nagkaroon din po ng pinto ng production ng kuryente ang ating mga natural gas facility sa Batangas. So, hindi po agad namin natanggap yung report ng NGCP. Tatapwat kami naman po ay nagkaroon ng close coordination with NGCP as well as the different power generation facility owners na naapektuhan po ng pagkawala ng linya ng kuryente. Kaya nalaman po natin, mayroong kasunod na malaking transmission facilities noong May 13 ng umaga na nawala po sa serbisyo. Na-isolate po yung ating mga natural gas facilities sa Batangas hanggang sa nadeklara na po natin ang mga. Ngayon, hinihingan po natin ng paliwanag. Naglabas po tayo ng talatas. Hinihingan po natin ng paliwanag ang NGCP, pati na rin po yung mga generation facilities natin. Ipaalam sa atin kung ano talaga nangyari. Pero hindi pa lang po yun. Kami po ay nakapag-ugnayan din sa ating mga distribution utilities, particularly po yung Meralco, at tinignan po natin kung ipinapatupad nila yung mga mitigating measures, kagaya po ng campaign natin sa energy efficiency and conservation, as well as the operationalization po ng tinatawag na interruptible load program. Yusek, yung nung mga sunod-sunod nga po yung mga brownout, no? Yung mga power interruption, so yung mga kababayan po natin talagang nagtataka. Para po sa kaliwanagan po, ano po yung dahilan nga, yung mga yellow, sunod-sunod, yung yellow, mga red alerts, power interruptions, mga brownout, lalo na nitong mga last few days, mga nakaraang na araw po. Maraming pong salamat ulit. Ang pinagmulan po ng ating sitwasyon dito sa atin, kaya nagkaroon tayo ng mga yellow, red alert, kaunabay na rin po yung pagkakaroon natin ng rotational brownout, ay sa kadalahilanan po na pag-init po ngayon, mataas po ang ating konsumo, ang ating po pinaka-demand, nasabayan po yan ng pagpalya ng Ilihan Dasmariñas 500 kV transmission line. Nagkaroon po sila ng outage, madaling araw po yan, 4:46 ng umaga, at nasundan pa po yan nung isa pang linya ng kuryente, yung Puntayabas-Ilihan line, na 500 kV line din po yun. So major transmission facilities po yun. Sa hindi po magandang inaasahan dahil yung pong dalawang linya ng kuryente ngayon ang sa nag-uugnay sa Metro Manila at sa kabuuang Luzon para dun sa ating natural gas facility sa Batangas, nawalan po tayo kagad ng serbisyo dun sa mga natural gas facilities na yun. Mahigit po, at the time po na nangyari, mahigit na 1,300 megawatts ang nasa linya na nawala. Kung kaya napilitan pong mag-shutdown yung ating pong Ilihan natural gas facilities at yung EERI units 1, 2, and 3. Pagkatapos po noon, hindi po rin natin inaasahan, meron pa pong isang planta ng kuryente sa Masinloc, yung pong Masinloc Power Generation Unit 3, nagkaroon din po ng pagpalya dahil may abnormalities naman po yung sa kanilang main control valve system. Kung kaya't umabot po ng halos 1,800, parang po lang na 2,000 megawatts na nawala sa linya. Yung pong 1,300 na nawala po sa Batangas, ang sinusupply po niyan ay
kung nasa full capacity sila ay 12% ang demand ng generation ng Luzon ang sinusupply po nun. So yun po ang pangunahing dahilan na sa panahong yon ay dumagdag sa kalagayan ng ating sistema ng kuryente. Pero Yusek, yung mga nabanggit po ninyo na mga nire-restore po na mga naapektuhang transmission lines, ano po yung current status nito? At ito po ba ay maasahan po natin maibabalik yung kumbaga normal na operasyon o meron pa rin po tayong aasahan ng mga rotational brownout sa iba't ibang areas natin? Sa ngayon po, naibalik na po naman kagad yung dalawang linya, yung major transmission line facilities, pati na rin po yung mga planta ng kuryente ay nagkaroon na po ng full operation sa kanilang mga units. Kaya hindi na po natin inaasahan na magkaroon pa ng yellow alert dito o red alert dito sa Luzon. Dapat po at meron po tayo, ang Luzon po ay nakikibahagi at nag-export ng power sa Visayas kung saan po mas konti ang available na capacity. So, meron pong restriction ang pagpapadaloy natin ng kuryente papuntang Visayas kung kaya't tayo po ay nagmamatsyag. Patuloy po ang ating pag-obserba. Baka sa Visayas po ay magkaroon pa tayo ng yellow alert pero hindi po naman natin inaasahan na mangyayari yun. Yusek, yung El Nino po sabi na nakakaapekto din daw po sa supply ng kuryente. Paano po nakakaapekto yung init ng panahon, yung El Nino nga po sa supply ng ating kuryente? Binabantayan po rin natin yan at nakikipag-ugnayan po tayo sa Department of Science and Technology, particularly po sa Pag-asa dahil ang mataas pong temperatura ng ating kapaligiran ay nakakaapekto hindi lamang po sa pagtaas ng demand. Kasi dumadami po ang gumagamit ng mga air conditioning system at kung ano-ano pang mga appliances na ginagamit upang tayo ay mabigyan ng comfortable working or yung condition po sa loob ng bahay. So sa pagtaas po ng demand na to, sa pagtaas po ng temperatura ng kapaligiran, may kaakibat po ito na pagtaas din ng konsumo ng ating mga konsumidor. Bukod pa po dyan, kumisan po yung ambient temperature, yung po bang temperatura ng kapaligiran na siyang ideal sa pagpuproduce ng kuryente ay nahihigitan din. Kung kaya't medyo bumababa po ang efficiency ng mga planta. Kung kaya't naman po, binabantayan natin ito, kaya tayo nananawagan na sana ay bawasan natin ng konti ang paggamit natin, mag-observe po tayo ng energy efficiency and conservation para huwag masyadong tumaas ang ating konsumo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Yusek Marasigan. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.